Hey mga ka-Aircon Tech, ayan, so ito, share ko lang itong simpleng water dispenser, kaya lang electronic control na ang ginamit niya. So katulad niyan, ayaw mandar ng compressor and nagbi-blink, yan o. Pero yung ating hot, naka-steady naman. Yung ating water, so wala naman siyang ilaw, so ibig sabihin walang alarm. So normal ang pasok ng tubig. Pero yung cool, yun yung ayaw mandar ng compressor. Yan. So subscribe na lang, JDL Electronic Service Center. Okay, ito yung simpleng water dispenser lang, kaya lang electronic control ang ginamit niya doon sa ating compressor. So ayan. So mapapansin nyo, nagbi-blink yung cold natin. Yan, kahit i-switch ko siya ng i-on yung compressor. So ayan o, nagbi-blink siya. So ibig sabihin may alarm siya. Hindi umaandar yung compressor natin. Pero ito, switch ko itong hot. Ayan, so gumagana yung hot natin kasi naka-steady yung light natin. Ayan, so i-check lang, papakita ko lang sa inyo. Simple lang naman ito. Ayan, so i-off ko muna. Ayan. Open lang natin. So yan, isi-share ko lang ito kasi bihira lang kasi itong nadadala sa shop. Kadalasan sa home service ito eh. Kasi usually mga under warranty, kaya home service ang ginagawa. So ito share lang natin kasi may pumasok na ganito. Ayan. So simpleng water dispenser lang ito, kaya lang electronic control siya. Ayan. Ito. So, gumamit na rin siya ng thermostat. Yan o, meron siya. Ito. May thermostat siya. And ito yung electronic board. So, play muna natin. Yung hindi pala ito madudukot. Ito kasi pagka hindi umaandar ang compressor, makikita nyo nag-a-alarm yan. Nagbi-blink yung kulay blue. Ayan. Pero mga simple lang naman ang problema nito. Yan. So, ito yung control board niya. Okay. So, may power supply siya. May system. And may tatlong relay. So, ang gamit itong tatlong relay na ito. Ito yung isa sa hot. Ito. O, yung heat natin. Ito yung sa compressor. Itong isang relay para sa pump. Yan. So, yung tatlo na yan, yung ating heat, yung cold, and yung ating water pump, may kanya-kanyang sensor na ginagamit. Yan, madali naman natin makikita dahil nakalagay na yan dito. Ayan, so kung maipo-focus natin, teka, subukan natin maipo-focus. Tanggalin ko muna. Ayun, nakikita ba siya? So, yung kulay red, ito. Yan. Yung kulay red na sensor, yun yung sa hot. And yung kulay yellow, yun yung sa cold. Okay? So itong isa, yung sa water pump natin,
Although sa water level natin, ito, yung nasa ibabaw. So ito yan. Kulay. O yun. Yung kulay red dito. Ayan. Yan. So ayan, madali nyo makikita dahil may mga nakalagay yan. Kadalasan nasisira niyan sensor. So minsan kapag ayaw pumasok ng tubig, ang problema nyo yung water pump. So ito yung water pump na sa ilalim. Minsan di siya bumubomba, nag-aangat ng tubig. Ito yan, oh. Yan. So yan yung mga common na problema niyan. Ito yung water pump. So dito naman sa taas, ayan, yung water pump niya. So sa ilalim kasi lagayan ng tubig niyan. So dito naman sa taas, kapag hindi umiinit yung hot natin, so nag-o-open or nagsushort itong sensor na ito. Yan, ito yung kulay red. Nakikita yan. Ito. And katulad nito yung sa cool. Ito naman yung kulay dilaw. Minsan nag-o-open or nagsushort siya. And yung sa tubig natin na pumapasok, diba natin? Ito yung pinaka-sensor niya. So maandar yung pump sa ilalim kapag bumaba ito. Yan. So pag nakababa, aandar yung pump, and habang nagkakatubig siya, umaangat siya. So kapag nakaangat na itong water level natin na ito, mag-i-stop na yung pump. So titigil na yung pasok ng tubig. Yan. And importante ito, laging nililinis. Kasi katulad nito, kung makikita nyo yung loob, napakarumi. Yan. So kailangan napaplasing ito lagi. Natatanggal yung lumang tubig. Siguro pinakamaganda, weekly ang paglilinis o pagpaplasing. Dahil katulad niya, no, halos naglulumot na yung pinakaloob. Yan. So balik tayo ulit dito. Ayun. Okay. So yung ayaw umandar na compressor na yan, so ito i-check na kagad natin. So yung tinuro natin na sensor, katulad nito yung kulay dilaw, kaya lang nakabaon siya dito. So nakabaon siya dito sa ating pinaka evaporator ng evaporator niya, o yung pinakatangke natin. So nakabaon itong ating sensor na ito. Kaya so pakita ko lang muna, hindi ko na lang muna tatanggalin. So ikakat ko na lang muna ito. Ayan. So ito na, idirekta na natin turo sa inyo. Kadalasan yan nandito sa sensor. So pakita natin to. Ayun sensor, ito yung kulay dilaw, yung sensor na ito. Ayan. Ito yung tester natin. Lagyan natin ng light. And ayan. So ito yung sensor. Yan. So para madali na lang natin makuha. Hindi na natin pahabain yung video. Yan. So ito yung sensor. And tingnan nyo yung value nya. Yan, yan. So nasa 50 ohms. So ibig sabihin yan, halos nag-shorted na siya. Yan. Kaya nag-a-alarm siya ng blinking, and then nag-i-start yung ating compressor. Yan. Dahil hindi nagsuswitch yung ito. Kasi ang nagda-drive sa kanya yung ating relay. Dumaan siya ng relay. So hindi nagsuswitch yung ating relay. Kaya hindi maandar ang compressor. So makikita nyo naman yan. May color coding na rin nga siya. Yung ating hot. Yan, kulay pula na wire. O yung heat natin. So makikita nyo na yung sensor nya. Kulay red din dito. Yan. So kung red ito yung heat. Ito yung linya na papunta doon sa heater natin. Galing dito sa ating relay. So ito yung yellow. Ito yung ating cooled. Yan. So yung sensor na ginamit niya, yun, kulay yellow din. Then ito yung sa water pump. Yan. Ito naman yung relay ng water pump natin. Yan. Okay. So kakabitan ko na lang ito para hindi na natin pahabain yung video natin. Yan. Pinutol ko na lang muna kasi medyo matagal kung babaklasin natin yung
Babaklasin pa natin yung pinakatangke natin kasi kailangan tanggalin yung styro dahil nakabaon yan dito sa loob nito ng ating tangke. So ayan, gagamit muna ako nung sensor na ganito. Ayan, ito yung value ng sensor, pero actually kinuha ko lang ito do sa isang aircon natin, pero o-orderan na lang namin din ng bago ito para maipakita lang sa inyo. So ayan. So ito yung value ng good niya. Yan. Nasa 2.7k. Yan. So subukan natin ito. So nasa 2.7k ito. Maaaring defective na rin. Yan. Teka, hahanap tayo ng iba. Ayan. So yung nakuha ko sensor kanina, kasi kinuha ko lang doon sa stocks namin, nasa 2.7. So defective din pala yun, napahalo. So ito yung isa kinuha ko. Yan yung value nya. Yan. So nasa 18k. Okay, so ito yung gagamitin natin, 18k. Yung isa 2.7 na yun eh. Yan. Para makita lang natin kung aandar and or palitan na lang na bago ito. Kasi kakalasin. Mahirap kasing kalasin to. Tatanggalin pa yung mga nakadikit na tape na yan. Para maipasok ulit yung sensor sa loob. Maidikit to sa tubo. So pakita lang natin kung mag-i-start yung compressor. Yan. So lagyan ko muna ng pangsamantalang tape. Okay. So ayan. So ito yung kulay dilaw ang pinalitan ko kasi yun yung sa cold niya. And yun yung chinik natin kanina, nasa 50 ohms. Ito yung nakabaon doon sa loob. So ito yung kinabit ko ngayon. Ayan, yung kulay dilaw. Ayan, tingnan natin kung magkakaroon pa siya ng blinking. Yung okay. Yun, wala ng alarm. Buhay yung compressor. Yun. So makikita nyo, nag-steady na yung green. Oh. And dumandar na rin yung compressor natin. Ayan, naka-steady na siya. Yung ating hot. Yun. Dumandar na rin. So ang ano nito, yung ilalim nito, tulad nito. So yung tangke niya kasi ay yung ating galon. Nandito na. And meron siyang service switch dito. Oh. So pag nakabukas ang pinto, hindi aandar yung pump motor natin. So pag sinara lang yung pinto, sa tatama yung switch natin, saka lang aandar siya and hihigupin niya yung tubig na iaakyat dito sa ating tangke. Yan. So kaya gumagamit siya ng water pump. Yan, makikita nyo naka-steady yung kulay blue. Yan. And wala namang alarm yung ating water. And yung hot, ayan, normal siya. So ganito ang normal niya, naka-steady. Yan. Okay. So yan lang yung mga nagiging problema niyan. Minsan naman, kung nag-overheat naman siya, ito, mapapansin nyo ito, sobrang init. Yung sensor na nakalubog yan doon sa tangke. Yan, medyo mahirap maipakita. So i-off ko muna. Yan. Yun, yung tangke ng hot na nasa ilalim, may nakabaon niya na sensor sa ibabaw. Yan, parang pinaka-thermostat niya yung hot natin. So yan yung kulay red na yan, nakabaon doon sa pinaka-ibabaw ng tangke natin. So ito yung tangke ng hot natin. Ito. So hindi yata makikita. Ayan, oh. So gumamit din siya ng parang thermos dish niya or yung pinaka ano niya, pero isa lang ang ginamit niya, hindi siya katulad nung mga basic na water dispenser. Dalawa ang ginagamit niya na ito. Yan, then nagkakaroon siya ng cut off kapag mainit na yung tangke. So ito hindi, ang nagka-cut off sa kanya relay and
Nasa loob nun, yung sensor nakapatong dun sa loob na yun. Yan. So madali nyo makita kung hindi siya nag-iinit, nagbi-blink siya yung pinaka-red natin. And meron siya dito yung pinaka-thermodisc natin na tinatawag. Yan, actually thermodisc ang tawag ko dito. Ito. Yun, meron siyang isang button na nandun sa gitna ng thermodisc natin. Ayan. So maaring minsan buo ang sensor mo pero hindi umiinit ang tangke mo. So pindutin nyo lang ito, yung nasa pinakagitna na ito. Yan, i-push nyo. So maaring umandar ito, yung hot natin, umandar siya pero kulang ang tubig o walang tubig. So nag-overheat yung tangke, umaangat ito, yung pinaka-button na nasa gitna. So ipupush nyo lang. Kahit doon sa mga ordinary na water dispenser natin, yung mga basic, ganyan din. Ito. So ipupush nyo lang yung nasa gitna na ito. Yan. So magno-normal na siya. Mapapansin nyo kung aandar na. Yan. Umaangat siya. Para siyang breaker or ano. Yan. So ipupush lang. Yan. Okay na. Yan. So okay na itong water dispenser natin. Naging problema yung isang sensor lang ng cold. Yan. So medyo masalimuot din gawin ito dahil may mga sensor na. So medyo hindi masundan ng ibang technician pa natin. Kaya ito i-share natin. So ganyan lang naman yung mga sikreto nitong mga ganitong water dispenser. So hindi naman siya talagang mahirap gawin. Yun. Then parehas din naman siya. 220 volts din ang supply ng ano nito, compressor. Yan. So AC naman siya. Gumamit lang siya ng electronic board. So okay na. Ayos. Okay.